Paano gumagana ang isang CIA spy base sa labas ng Amerika? Tahimik ang gabi sa gitna ng Europe. Isang itim na sasakyan ang tumigil sa harap ng gusaling walang pangalan. Parang ordinaryong opisina, pero may bantay na hindi basta-basta. Bumaba ang isang pasahero, dala ang bag na ayon sa batas, hindi basta-basta pwedeng inspeksyonin ng customs. Sa loob, hindi meeting ang laman ng kwarto, kundi mga screen, may mga code, at mga ahenteng tahimik na nagbabantay at gumagalaw sa likod ng mga monitor. Hindi ito isang pelikula. Totoong CIA base ito, hindi sa Amerika, kundi sa ibang bansa. Pero bakit nga ba sila naroon? Paano sila kumikilos? At gaano kalayo ang naaabot ng kapangyarihan nila sa likod ng isang embassy ID? Tara, pag-usapan natin yan. Isang umaga sa Frankfurt, Germany, dumating ang isang Amerikano mula sa mahabang biyahe. Sa airport, kalmado siyang dumaan sa immigration. Bit-bit ang itim na passport na nagbibigay sa kanya ng diplomatic cover. Wala sa itsura niya ang kaba, pero alam niyang ang bawat kilos niya ay kailangang maging maingat. Sa paningin ng mga opisyal, isa lang siyang normal na bisita. Pero ang dala niya ay isang sensitibong misyon mula sa Central Intelligence Agency ng United States, ang CIA. Dumiretso siya sa ATM para kumuha ng euros, saka sumakay ng taxi papunta sa isang hotel malapit sa konsulado. Tahimik siyang nag-check-in. Wala siyang iniiwang gamit, kahit charger o laptop. Lahat ng gamit niya laging dala saan man siya magpunta. Sa labas, parang normal lang ang lahat, pero sa likod ng bawat galaw niya, may halong tensyon dahil hindi siya pwedeng mapansin, hindi siya pwedeng mabuking. Kinabukasan, naglakad siya papunta sa US Consulate, ang isa sa pinakamalaking konsulado ng Amerika sa buong mundo at isa sa mga sentro ng cyber operations ng CIA sa Europe, Middle East at Africa. Walang karatula sa labas, pero kapansin-pansin ang mahigpit na seguridad. Ipinakita niya ang kanyang diplomatic passport sa gwardya, saka siya pinapasok sa compound. Sa loob, dumaan siya sa ilang checkpoint at scanner. Bawat hakbang, bantay sarado. Pagdating sa loob, dumiretso siya sa isang espesyal na opisina. Hindi ito ordinaryong workplace. Puno ito ng malalaking screen, mga code na mabilis gumagalaw, at mga ahenteng naka-headset na tutok sa pagmamonitor. Ang kanilang trabaho ay ang paghahack ng mga target mula sa iba't ibang bansa. Ito ang isang secret base ng CIA sa gitna ng Europe. Dito, ang laban ay hindi pisikal, nangyayari ito online sa pagitan ng impormasyon, teknolohiya at mga matang laging nakabantay mula sa iba't ibang parte ng mundo. Akala mo ba sa action films lang nangyayari ang ganitong kaangas na investigasyon? Baka hindi mo alam, may sumusubaybay na pala sa'yo dahil ang CIA kayang magbantay saan ka man sa mundo at halos walang kahirap-hirap. Pero paano nga ba nila ito nagagawa? Ang CIA ay kilala sa mga spy operations nito sa iba't ibang bansa. Pero ngayon, hindi lang tao ang ginagamit nila. Malaking bahagi na rin ng operasyon ang cyber intelligence. Ibig sabihin, may mga eksperto silang gumagamit ng hacking at digital tools para makakuha ng impormasyon mula sa kanilang mga target. Ang mga base tulad ng nasa Frankfurt ay nagsisilbing outpost kung saan pwedeng magtrabaho ang mga tauhan ng CIA gamit ang diplomatic cover para ligtas at mabilis nilang magawa ang kanilang cyber missions sa labas ng Amerika. Hindi lang ito basta opisina dahil ang mga operatiba ng CIA dito ay hindi ordinaryong empleyado. May espesyal silang proteksyon sa ilalim ng diplomatic immunity. Ibig sabihin, kahit nasa ibang bansa sila, hindi sila basta-basta pwedeng arestuhin o imbestigahan ng mga lokal na otoridad. Ang Frankfurt na nasa loob ng Schengen Zone ay nagbibigay pa ng dagdag na advantage. Pwedeng mag-travel ang isang agent papunta sa halos anumang bahagi ng Europe nang hindi dumadaan sa mahigpit na security check. Importante ito lalo na sa mga on-site operations, kung saan kailangang pisikal na pumunta ang agent sa isang lugar para mag-install ng malware at mangolekta ng sensitibong impormasyon gamit ang mga hacking tool ng CIA. Ang operasyong ito ay totoo, hindi haka-haka. Noong 2017, inilantad ng WikiLeaks ang Vault 7, isang malaking leak ng classified documents na nagpakita ng kakayahan ng CIA sa cyber warfare. Ayon sa mga dokumento, kayang gawing secret microphone ng CIA ang mga smartphone, smart TV at kahit anong device na may camera o microphone. Isipin mo na lang yung smart TV mo na may voice command, akala mo pang entertainment lang.
Pero paano kung may nakikinig na pala sa mga usapan nyo sa loob ng bahay? May mga tool din silang kayang basagin ang encryption ng mga sikat na messaging app tulad ng WhatsApp, Signal at Telegram. Kumukuha na sila ng impormasyon bago pa ito ma-encrypt. Ang mga hacking tool na ito ay ginagamit sa mga secret base ng CIA, gaya ng nasa loob ng secured na opisina sa Frankfurt. Dito, may access sa mga agents sa powerful computers kung saan nila ginagawa at sinusubukan ng mga cyber weapons na kayang pasukin ang kahit pinaka-secured na system. Isa sa mga pinakamapanganib na technique na dinevelop nila ay tinatawag na fine dining. Sa paraang ito, pwedeng pumasok ang isang agent sa opisina ng target. Isasaksak ang flash drive sa computer at habang kunwaring nanonood lang ng video o naglalaro ng video game, palihim na pala niyang ini-install ang malware. Kapag pumasok na ang malware ng CIA, tahimik itong gumagana. Walang alert o kahit na anong sounds. Kahit walang internet, kaya nitong kunin ng mga file tulad ng photos, messages at secret documents mula sa target na device. Bago pa simulan ng operasyon, pinipili na ng agent kung anong data ang kukunin. At sinet up ang malware para hindi makita ng anumang antivirus software. At para makalapit palalo sa mga target, may mga operatiba rin na nagpapanggap bilang IT consultants o embassy staff. Pero ang totoo, ang trabaho nila ay sumilip sa mga digital system ng target na bansa. Hahanapin nila ang mga kahinaan nito at gagamitin ito para makuha ang impormasyon na hindi kayang makuha gamit lang ang mga traditional method. Ang galing, no? Parang ang lahat ng ito ay nasa action movie lang, pero totoong nangyayari sa maraming lugar sa mundo. Hindi lang kasi sa Frankfurt ginagawa ang ganitong operasyon. Halos 100 embahada at konsulado ng US ang ginagamit bilang mga sentro ng pagsubaybay worldwide. Sa iba't ibang mga lugar, may secret units ng CIA at NSA na tinatawag na Special Collection Service o SCS. Bagamat hindi ito opisyal na kinikilala ng gobyerno ng US, maraming ebidensya mula sa mga whistleblower at leaked documents ang nagpapakitang totoo ito. Isa pa sa pinakakilalang lugar kung saan aktibo ang CIA ay ang base sa Alice Springs, Australia, mas kilala bilang Pine Gap. Nasa gitna ito ng disyerto at ginagamit bilang sentro ng satellite surveillance. Sa lugar na ito, may halos 40 satellite dishes na tinatakpan ng mga dome na parang higanteng golf balls. Dito nai-intercept ang halos lahat ng wireless communication mula sa Asia, Africa at Europe. Gamit ang mga spy satellite, nakakakolekta ng impormasyon ng CIA at NSA mula sa Pine Gap sa real time. Dahil ang base ay tumutulong sa pag-track ng mga communication signal at electronic data mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, natutukoy ng US ang eksaktong lokasyon ng mga target, kabilang ang mga pinaghihinalaang terorista na maaaring itugma sa drone surveillance o airstrikes. Dahil dito, nagagamit ang Pine Gap para suportahan ang mga drone operations sa Middle East at iba pang anti-terror missions. Pero ayon sa ilang ulat, nagkakaroon ng civilian casualties sa ganitong mga operasyon, kaya nababahala ang ilang human rights groups. Akala mo tapos na? Hindi pa! Dahil ang mga susunod na sikreto, mas madilim, mas delikado at halos walang nakakaalam na nangyayari ito. Bukod sa mga official base, kilala rin ang CIA sa paggamit ng tinatawag na black sites, mga sikretong bilangguan sa labas ng US kung saan ikinukulong ang mga pinaghihinalaang terorista. Isa sa mga pinakakontrobersyal na halimbawa nito ay ang Guantanamo Bay sa Cuba. Dito, dinadala ang mga taong pinaghihinalaang sangkot sa terorismo sa anti-terrorism operations, kadalasan kahit wala pang kaso o trial. Ayon sa mga ulat, may mga pinaghihinalaang terorista na kinidnap mula sa ibang bansa at pasikretong dinadala sa black sites. Tinatawag itong extraordinary rendition, isang operasyon kung saan hinuhuli ng CIA ang target, pinapain sa ibang bansa at isinasailalim sa interrogations sa mga secret facility. Sa likod ng mga operasyong ito ay ang matinding training ng mga agent. Bago sila ipadala sa mga delikadong misyon, tumadaan muna sila sa mahigpit na pagsasanay sa Camp Peary sa Virginia, na kilala bilang The Farm. Dito nila pinag-aaralan ng lahat ng kailangan sa pagiging agent, mula sa surveillance, paggamit ng armas, pagharap sa interrogation at iba pang spy skills. Kapag mas mataas ang risk ng mission, may isa pang espesyal na lugar, ang Harvey Point sa North Carolina. Dito ginagawa ang training para sa mga operasyong may kinalaman sa explosives
at paramilitary tactics. Dito rin sinanay ang SEAL Team 6 para sa raid kay Osama Bin Laden gamit ang eksaktong replika ng compound niya. Matindi ang seguridad sa lugar na ito at lahat ng aktibidad ay classified. Ang mga CIA base sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi lang basta opisina. Isa silang kritikal na bahagi ng intelligence machine ng Amerika. Dito ginagawa ang mga operasyon na tahimik pero makapangyarihan tulad ng cyber spying, surveillance, intelligence gathering at suporta sa mga secret missions sa labas ng US. Hindi ito napapansin ng karamihan, pero ang epekto nito ay totoo sa mga digmaan, sa digital privacy at sa ugnayan ng mga bansa habang lumalala ang banta ng terorismo, espionage at global conflict. Lalong lumalawak ang galaw ng CIA. At minsan, nagsisimula lang ito sa isang foreigner na tahimik na naglalakad papasok sa isang consulate. Bit-bit ang isang itim na pasaporte. Walang dalang armas, pero may dalang misyon na kayang baguhin ang mundo nang hindi man lang natin namamalayan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell